Welcome, mabuhay! So today, I plan to pack my things going to India. As you all know that we have decided that we will do a vacation, short vacation in India because it's my annual leave and it's time for my husband to have his vacation too. And we will see what will await to us after this trip. Actually, nakapack na ako ng bag ko. Ito siya. Kaso nga lang, I have a 23 kg allowance na bag. Pero hindi siya nagkasya dito. Hindi ko na maximize yung capacity ng bag nito. So, yung capacity niya is maybe around 25 kg. But since mga bulky yung nilagay ko dito, so nagkasya lang yung 19 kilos. So, I will try na ililipat ko siya dito sa isang luggage ko. Pero ito siya is may ano na to, may damage na to dito. At saka dito may dent. But I decided na bibili na lang kami ng bagong luggage doon sa India. At least doon makikita ko at mamaximize ko yung quantity na ilalagay ko doon pag uwi ko dito. So, nahihirapan akong buksan to. Kasi napaka-fully pack lang pag lagay ko ng mga gamit dito. May mga dinala kong mga pasalubong para sa kanila pero kunti lang din yun. Kasi nga biglaan to siya na-treat. Ito lang lahat yung damit na dinala ko. Meron na din pong mga winter jacket na susuotin ng husband ko at saka ng anak ko pagdating dito. Ito yung mga binili ko mga pasalubong doon. So, tama-tama lang to sa kanila doon. Kasi nag-sale yung cross kaya bumili ako ng 20%. Okay, we'll see kung mag-fit siya dito. Hopefully mag-fit siya para at least hindi na ako mahirapan pag magdadrop na ako ng bag. Finally, matatapos na rin ang aming LDR setup. The time has come that we will be together again. Pero alam nyo ba na hindi talaga ito ang original plan namin? Supposed to be, my husband and son would come here in New Zealand. At ako naman ay maghihintay lang sa kanila. Dapat mga around August pa yon mangyayari. Pero dahil sa hindi inaasahan, pumanaw ang biyanan kong lalaki. Kaya nung July, dali-daling umuwi ng India ang aking husband at naiwan yung anak ko sa Pilipinas. Binalikan na lamang niya ang anak namin matapos yung ritual nila. At ito'y nangyari nung katapusan ng Agosto. Nirebook namin ang kanilang original na ticket at ako naman ay nagbook ng ticket ng pa-India. Kaya this trip to India is not just a vacation. Sa rin itong pagkakataon para makiramay sa pamilya ng asawa ko. Dahil 3 weeks lang kami doon, isang check-in luggage lang talaga ang hinanda ko. Konting pasalubong na rin para sa Onam Festival na darating sa Kerala. Medyo nakakalungkot pa rin isipin kasi a week before siya nagkasakit, tumawag pa siya sa anak ko at pinakita lahat ng laruan na binili niya. Excited na excited sana siyang makita ang apo niya. Pero hindi na sila nagkita, kaya ngayon, ang biyanan kong babae na lang ang makakasama namin. So ito na siya. Hindi ko mapagkasya sa isang bag. So I think kailangan ko siyang ibalik doon sa isang bag ko na pula. Kasi yun at least stretchable yun. Pero kailangan ko i-figure out kung paano ko talaga siya ma-fit. At ma-maximize ko yung 23 kg. May hand carry naman ako na isa. Pero dapat
7 kilos lang siya. So, currently, naging 8 kilos na siya ngayon. Tapos, may isang bag pa ako dun na backpack. So, baka titimbangin siya na dalawa yung bag. So, kailangan ko talagang i-reduce yung weight ng mga dadalhin ko. So, itatry ko naman ilipat tong mga gamit na to dito sa red na luggage ko. So, ito talaga yung original na nilagyan ko. Kaso nga lang, di nga talaga ma-maximize yung 23 kg. So, I'll try na i-rearrange siya. Pero syempre, life must go on. Tuloy pa rin ang buhay. May mga plano pa kaming kailangan ayusin. Ang biyanan kong babae ngayon ay mag-isa na lang sa bahay. So kailangan pag-usapan ng magkakapatid kung sino ang makakasama niya. Isa sa mga naisip namin ay dalhin siya dito sa New Zealand ngayong summer para naman makalabas-labas siya at maiba ang environment. Pero syempre, mahaba-habang usapan pa yon. Youngest ng asawa ko sa kanilang magkakapatid, kaya sa kultura nila, obligasyon niya ang kanyang mga magulang. Kaso, kinukonsider din ng pamilya niya na nasa malayong lugar siya. Back to my packing struggles, I really tried to maximize my luggage allowance of 23 kilos. But in the end, I only reached 19 kilos. For hand carry, I managed to fit 9 kilos. I didn't even bring a backpack anymore. Meanwhile, back in the Philippines, my husband and son were also busy packing. We had to bring important things to India because we decided to rent out our house in the Philippines. That way, instead of it sitting empty, it can help cover some of the expenses left there. You know, living in New Zealand isn't easy. The cost of living is really high. Weekly rent for a house, expensive groceries. So anywhere we can save, we try to save. That's why renting out our home in the Philippines made the most sense. And speaking of saving and being practical, my husband came up with a smart idea. Instead of bringing a stroller for our toddler, he bought a trolley bag from Shopee that doubles as a stroller. It's durable, perfect for cabin size, comfortable for our son, and even has a barrier so he won't fall off while being pushed around. Practical and space saving. I really love that. So yes, that's the story behind our upcoming trip. This journey is not just about travel, it's about ending our long distance setup, being reunited as a family, and also supporting my husband's family during this time. I'm excited, a little nervous, and definitely emotional, but I know this will be a meaningful trip for all of us. Please join us in our journey and watch how our story unfolds as we reunite in India, and to see more updates about our life as a multicultural family. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye!